Okay, pag narinig natin ang pangalang Jesus, anong unang pumapasok sa isip natin? 'Di ba madalas, isang mabait na guro o kaya isang manggagamot? Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ang Ebanghelyo ni Mateo, ipinakikilala siya first and foremost bilang isang hari? Yup, isang hari. At yung kaharian niya, sobrang radikal, walang katulad sa lahat ng nakita na ng mundo. Tara, silipin natin tong kwento. Teka, pag-isipan muna natin to. Para sa'yo, ano ba ang bumubuo sa isang A+ na leader? Lakas ba? Talino? O yung dami ng yaman? Mahalaga yung tanong na yan kasi yan yung magiging lente natin para makita ang isang klase ng pamumuno na talagang babaguhin ang lahat ng akala natin. At dito natin makikita yung aha moment. Sa isang banda, yung mga simbolo ng kapangyarihan sa mundo, korona at espada. Basically, pamumuno by force. Pero sa kabila, yung simbolo ng haring pag-uusapan natin, isang tuwalya at isang palanggana, pamumuno sa pamamagitan ng paglilingkod. Diyan pa lang alam mo nang iba to, yan ang sentro ng kaharian niya. So, bago pa man niya i-launch yung public ministry niya, dumaan muna itong hari sa isang matinding pagsubok. At hindi to basta-bastang test lang dito mismong inilatag ang mga non-negotiables, yung pinakapundasyon ng buong kaharian niya. Paki-imagine yung eksena, 40 days, 40 nights, sa gitna ng disyerto, walang pagkain, at sa pinakamahina mong kalagayan, may darating na alok. Ang premyo? Buong mundo. Pero may kapalit. Dito ngayon masusubok yung mismong puso at kaluluwa ng pagiging hari niya. Tingnan natin maigi yung mga alok. Para itong mga business proposal para sa mabilisang pag-angat sa kapangyarihan. Number 1, economic control. Gawin tinapay ang bato. Solve mo ang gutom, susunod sa iyo ang lahat. Number 2, popularity stunt. Gumawa ka ng milagro na spectacular para lahat mapangha. At number 3, yung pinakadiretsuhan, political power. Lumuha ka sa sistema, sumamba ka sa akin at lahat ng kaharian sa mundo, sayo na. At yan ang unang no ni Jesus. Ang sinasabi niya rito in essence is hindi mabibili ang katapatan. Ang kaharian ko hindi yan nakadepende sa pagkontrol ng ekonomiya o pagbigay ng material na bagay. Nakasalalay ito sa total dependence sa Diyos, yung tunay na nagpapalakas sa Kanya galing. Dito naman sa pangalawang pagtanggi, ang linaw ng sinasabi niya, ang kapangyarihan ng kaharian ko ay hindi para sa show-off. Hindi ito para magpa-viral, hindi ito gimmick para makuha ang atensyon ng tao. Ang relasyon sa Diyos ay tungkol sa tiwala, hindi sa pagsubok. At ito na, yung final answer. Dito natin makikita yung pinaka-core, yung pinaka-puso ng kaharian. Ang ultimate allegiance, yung 100% loyalty, ay para sa Diyos lamang. Period. Walang kahit anong political system, walang leader, walang anumang ideolohiya ang pwedeng pumalit sa pwesto niya. Dito, tinanggihan ni Jesus lahat ng shortcut papuntang kapangyarihan. So, matapos niyang patunayan ang integridad ng kaharian niya in private, oras na para i-launch ito sa publiko. Game on na. Tingnan natin kung paano niya sinimulan to. Okay, tingnan natin tong mapa. Saan niya sinimulan? Hindi sa Jerusalem, na parang Metro Manila ng panahon nila yung sentro ng lahat. Sa halip, pinili niya ang Capernaum sa Galilea. Isang lugar na nasa layayan, yung Galilea of the Gentiles, isang lugar na magkahalo ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Ang statement, malinaw, ang kaharian ko ay para sa lahat, lalo na sa mga nasa labas, yung mga outsiders. Ito na yung campaign slogan niya. Isang linya lang, pero napakabigat. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng magsisiya sa konteksto ng isang dumarating na hari at kaharian? You see, yung salitang magsisi dito ay hindi lang yung sorry po. Mas malalim yan. Para kang nagpapalit ng citizenship. Ito ay isang total change of allegiance. Tatalikuran mo yung dati mong hari, kahit sarili mo yan, pera o kapangyarihan, at idedeklara mo na ang katapatan mo ay nasa bagong hari at sa kanyang mga patakaran. Alam naman natin, di ba? Bawat great leader kailangan ng isang solid na team. Pero yung paraan ng pagre-recruit ng haring to, isa na namang sampal sa kung anong normal para sa mundo. Sige nga, kung ikaw yung magtatayo ng isang movement, sinong mga una mong tatawagan? Siyempre, yung mga bigatin, di ba? Yung mga may pinag-aralan, mayaman, may influence. Pero tingnan nyo ang pinili ni Jesus. Hindi mga scholar o pare, kumuha siya ng mga mangingisda, mga ordinaryong tao.
Sa pagpili pa lang niya sa kanila, sinisira na niya yung sistema na nagpapahalaga lang sa estado sa buhay. At yung tawag? Walang mahabang paliwanag, walang job offer na may benefits package. Diretsahan, sumunod ka sa akin. At yung mga tinawag? Boom! Iniwan nila lahat. Lambat, bangka, pamilya, agad-agad. Ganun karadikal ang commitment na hinihini ng pagsunod sa haring to. Total change of priorities. Ang kaharian na to, hindi puro salita. Hindi to press release lang. Ipinakita mismo ng hari na yung pamamahala niya ay may tunay na kapangyarihan. May proof of concept na nangyayari dito mismo sa lupa. Right here, right now. Mahalaga to ha, yung mga pagpapagaling at pagpapalayas ng demonyo, hindi yan random acts of kindness lang. Bawat isa doon ay isang deklarasyon. Isang statement na yung kapangyarihan ng kaharian ng langit ay nandito na at aktibo itong lumalaban sa lahat ng klase ng kasiraan at kaguluhan sa mundo. At anong naging epekto? Well, in today's terms, naging viral. Walang social media, pero yung balita tungkol sa kanya kumalat na parang apoy. Mula Galilea, umabot sa Syria at Decapolis. Libo-libo ang sumunod. Hindi dahil sa political machinery, kundi dahil nakita nila yung ebidensya, tunay na otoridad sa kanyang mga salita at lalo na sa kanyang mga gawa. So ayun, nakita natin kung paano niya tinanggihan yung mga shortcuts sa kapangyarihan. Nakita natin kung paano niya nilaunch yung kaharian niya mula sa laylayan at kung paano niya ito i-demonstrate. Ngayon, yung tanong bumabalik sa atin. Tinatali lahat ng pinag-usapan natin ng quote na to mula kay Watchman Nee. Hindi natin kailanman maiintindihan ng buo ang mabuting balita, ang ebanghelyo, kung hindi natin siya kikilalanin bilang hari. Ang ebanghelyo ay hindi lang tiket para makapunta sa langit pag namatay tayo. Ito ay tungkol sa pagpasok sa kanyang kaharian, dito at ngayon. So, nandyan na yung anunsyo. The kingdom is near. May imbitasyon ng hari. Tumatawag siya ng mga mamamayan na handang ilipat ang kanilang katapatan sa kanya. At yung tanong na iniiwan sa atin ng buong kwento ay napakasimple pero napakabigat. Ikaw, anong tugon mo?